iba't ibang mukha, iba't ibang iba-ibang tao. Talagang makikita mo, minsan papasok sa simbahan, nakangiti, masaya. Pero pag nakita mo sa isang gilid at mas lalo pag lumuhod na papuntang altar, doon mo ramdam yung bigat na dinadala nila. Ako po si Juanito Tan Jr., isang IOS del Nazareno Central. Ako si Wilma Laas Agasita, isang katikista dito sa Quiapo. Hello, ako si John Paul Mendoza pero mas tinatawag nila ako ditong JP. Currently, ako yung isa sa mga staff sa Formation Ministry under ng Evangelization Cluster. Ako po si Jomer Viteno, no? Ako po ay taga Quiapo, literal, na taga rito. Bata pa lang ako, yung nanay ko kasi ay nagtitinda dyan sa Carlos Palanca, no? Unti-unti, nung ako'y medyo lumaki-laki na, mga nagkaroon na ng isip, nagtataka ako bakit dito sa simbahan ng Quiapo, napakadaming tao na pumupunta. No? Tinatanong ko rin yan sa nanay ko. Isa lang yung sagot niya. Sabi niya, kasi mga deboto ng Poong Nazareno, maraming ibinigay yung Poong Nazareno. Quiapo Church was dating bisita o parang chapel siya around 1570s, late 1570s to early 1600s. After ilang years lang, sa pamumuno ng head ng Franciscan Order before na si Saint Pedro Bautista na naging part talaga ng Quiapo, kahit na pinangalan to sa Sweetest Name of Jesus, yung patron na ibinigay is Saint John the Baptist. Noong 1606 nga, nung dumating na yung galleon from Acapulco, Mexico, na dala-dala yung imahe ng Jesus Nazareno, dinala to sa isang simbahan ng Saint John the Baptist in Bagong Bayan, na kilalang Luneta ngayon. And then after noon, saka pa lang siya dinala sa Intramuros para nilipat. And then around 1700, saka pa lang siya dinala talaga dito sa Quiapo Church. Si Jesus Nazareno, dahil pangalawang dumating lang siya, dapat nasa gilid lang siya. Pero kung papansinin natin, ang naging misyon ni San Juan Bautista, ipakilala si Jesus Nazareno. Kung papasok kayo ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, merong maliit na retablo sa likod na bahagi ng simbahan. Yun yung original retablo ng Quiapo Church. Before nyo mabuo o makita yung kasalukuyang retablo ng Quiapo Church. January 9, 2006, yun yung first time na nagkaroon ng traslasyon from Luneta going to Quiapo. Kasi before, yung nagiging traslasyon nila is around Quiapo lang. For me, personally, kaya nagiging matatag yung debosyon ng tao. Kasi pag tinignan mo yung imahe ng Nazareno, bakit nagpupunta yung tao? Nasa harapan, naghihirap yung Jesus. May pasan-pasan na krus. Pero pag tinignan mo siya, nakatingala siya. Nakaluhod yung isang tuhod, yung isang nakataas. Parang yun yung nagbibigay sa kanila na chance na anytime pwede silang bumangon. Na-diagnose kasi ako na may masa dibdib. So parang nung may nagsabi sa akin na maganda sa Quiapo, humingi ka, magdebosyon ka sa Nazareno. 9 consecutive First Friday, so ibig sabihin 9 months kung ibubunuin yun. Nakipag-bargain ako kay Nazareno. Pero hindi ako nakakapasok hindi ko pa nakikita ang altar. Pagdating ng pasyam na buwan na, dumating si Milenyo. Siguro hindi nyo pa inabot yun. Hindi ko matanda ko anong year Basta tuloy pa rin ako. Sabi ko, tuloy ako. First time ko makarating sa Quiapo, nakapasok sa altar. Kasi iba yung pakiramdam. Nakapasok ako mula pa lang doon sa pintuan, doon sa unahan. Papasok doon sa gitna. Diyos ko, nanginginig ako. Kikilabutan talaga ako. Sa tabernacle yung gilid nun Tinititigan ko lang. Wala na ako masabi Natapos ko yung 9 consecutive First Friday. Alam niyo ba? Nung sumunod akong i-check up ng doc, kasi meron yun naka-record yun, di ba? Ginaganon niya, kasi ang pagkapaganon, di ba? Wala siyang makita. Yung sa aking anak na
sinilang na kulang sa buwan, kambal sila, tapos yung isa patay na sa sinapupunan ng aking asawa. Pinapili ako ng doktor kung kaya ko ba buhayin o kaya ko bang ipagpatuloy yung gamutan ng aking anak. Wala naman din akong trabaho nun. Talagang sabi ko nga, hiningi ako ng tulong sa kanya sa taas. Simula nun, talagang pinagsisihan ko. Kasi hindi ko sinubukan Hindi ko ginampanan yung pagiging ama ko sa kanya. Kaya nung naisip ko na maglingkod na lang dito sa Quiapo, bilang isang deboto na rin, nung binigyan ako ng pagkakataon ng muno, tinignan ko siya, ang Nazareno ulit. Bakit ako? Bakit laging ako? Kasi natakot ako sa isang responsibilidad na baka mabitawan ko ulit, di ba? Masayang, masira. Nung habang tinitignan ko siya, bakit hindi siya nagre-reklamo? Di ba? Pasan-pasan niya yung krus Yung devotion, nanggagaling mismo sa akin, sa tao. Hindi yung basta nakita mo lang na marami, yung sa tingin mo lang, hindi. Kasi ang pumupunta sa simbahan, parang ospital yan Dito ramdam mo talaga na ito yung takbuhan ng mga tao na nawawalan ng pag-asa ang simbahan ng Quiapo. So pag tinignan mo yung karamihan ng simbahan, mga old churches sa Philippines, makikita mo na yung simbahan, courting cruz, nandun yung altar, yung gitna, kung saan yung mga tao, and then yung dalawang wing. No, there was a time nga na si Jesus Nazareno sa gitna na nasunog ang Quiapo, pero miraculously, yung imahe hindi nasunog. Doon pumasok sina Architect Juan Nakpil na tumulong sa pagre-renovate ng simbahan ng Quiapo para mas lumaki at mas ma-accommodate yung mas maraming deboto sa loob ng simbahan. At kaya ang maganda nito, bukod sa kilala siya ng mga Pilipino, pero yung mga tumulong din ng mga national artists para mabuo yung simbahan, yun siguro yung isa sa mga distinct architectural na pwede nating maipagmalaki bilang simbahan ng Quiapo. Dahil sinasama natin sa church heritage yung Quiapo, hindi ka pwedeng gumalaw ng kahit anong part sa altar o sa loob ng simbahan pag hindi dadaan sa approval ng simbahan, ng archdiocese, ng government. So yung mga renovation natin, sa electrical, pero still, pag naglagay sila ng electrical na circuits doon, kailangan walang magagalaw pa rin sa structure, walang magagalaw sa design. Bilang katikista, sa akin, ang architecture talaga na mahalaga rin dito, yung canopy. Pero nung nakita ko si Monsignor Ding, nung umakyat siya sa canopy at nilabas yung monstrance na may laman ng katawan at dugo ni Kristo at binasbasan ang komunidad, may sense din pala yung canopy, yung nasa unahan no? Medyo nakakalungkot kasi unang-una heritage na itong Quiapo di ba? Kasi makasaysayan na. Tapos tatayo ang mga photo bomber na kung saan nakakasira doon sa disenyo ng ating pagiging heritage, mas lalo din sa simbahan ng Quiapo. Siguro yung komunidad ng Quiapo Church, isa sa pinaka-diverse na lugar sa Pilipinas. Bakit? Kasi dito sa area ng Quiapo, halo-halo yung mayayaman, kahit masyadong mayaman, sa mga nakatira sa kalye. May harmony yung kanilang paninirahan na pag nagpunta ka sa isang lugar, nandun yung respect, nandun yung understanding of anyone's faith and culture. Bilang isang Pilipino, sabi nga, di ba, ang Nazareno hindi naman kulay sinigang kayumanggi yan Kaya ang mga Pilipino malapit talaga sa Nazareno kasi yung kulay. Yun yung parang naging kultura Siguro dahil yung complexion nga ng Nazareno na most of the Filipinos na nagpupunta dito ay moreno, nakaka-relate sila. Also, ginawa din ni Father Jun na ngayon ay Bishop Jun ng Bataan, ngayong isa sa mga tagline ng Quiapo Church, simbahan ng Quiapo, tahanan ng bawat Filipino. Na kung saan nagiging sino man ang magpunta ditong Filipino, i-consider mo na bahay mo to, na tahanan mo to.